Morning mga boss and welcome back to our channel. Yan sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa atin mga boss, lalong-lalo na yung mga trolls dyan. Naku po, anak kayo ng tinapay. Ayan mga trolls, please pakisubscribe naman, pakipindot yung subscribe button natin. Tayo ngayon mga boss, panoorin natin itong mga realista na bago pa lang lumabas yung statement ni Saldico at marami na agad yung nagrarally sa EDSA. Ayan mga boss, panoorin natin at bigyan natin ng reaction at opinion. Kaya ngayong hapon, pwede na tayong magkusina. Baka ilang araw na lang bago na ang presidente ng Pilipinas. Mga kababayan, si Saldico po ay lumantad na. Taong bayan na lang inaantay. Nasasabi na po kung tayo ay mananatiling tahimik, kung tayo ay mananatiling nag-aanangan. Si Saldico po, itinuro mismo si Marcos na siya ang mastermind, ang pulong magnanakaw sa Pilipinas. Walang iba kundi si Marcos mismo. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw si Marcos. 100 billion, Saldico. Itabi mo, akin yan, tarantado. Nagmamaang-maangan pa ang gago. Presidente bang tawag sa sarili? Kunwari inosente. Inulgar na na Saldico. Inukal. Magnanakaw. Ang mastermind, sabi ni Saldico, si Bongbong Marcos Jr. At ang kanilang kasabwat sa pagnanakaw, si Romualdez. Mahigit na po 12 million views ang video ni Saldico na nagsasabi bago siya patayin, ituturo na niya ang mastermind. At ang mastermind, si Marcos. Kaya ang panawagan ng taong bayan, bumaba ka na bago ka kalagkarin ng taong bayan, palabas sa Malacanang. At sa pagsisimula ng ating panawagang Black Friday protest, mag-ingay muna tayo mga kababayan, magbusina para palayasin ang magnanakaw sa Malacanang, ang kriminal na mastermind na walang iba kundi si Marcos Jr. Nagsalita na po si Saldico at itinuro niya na ang mastermind si Marcos Jr. Tingnan niyo po sa media, mahigit na 12 million views ang video ni Saldico na nagpapahayag na ang pagnanakaw ang malawak na pandarambong ipinag-utos ni Marcos Jr. Sabi ni Saldico bago siya patayin ay ituturo na niya ang mastermind at walang ibang mastermind na itinuro kundi si Marcos Jr. At ito ay isang act of redemption on the part of Saldico. Tinamaan po siya ng konsensya niya sapagkat makikita na ang layunin talaga ay hindi lamang patakasin si Saldico, kundi siya mismo ay gawan po ng masama. According kay Saldico, lumantad siya dahil ipa-assassinate po siya. Papatayin po siya. Babarilin siya. Sabi niya, alam na niya na papatayin siya. Kaya sa araw na ito, isiniwalat na at ibinulgar ni Saldico na ang pulong kriminal na nagpapatupad ng manawakang pandarambong at pagnanakaw sa kabanang bayan, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Saldico at sila Romualdez ang tawag sa kanila, mga conspirators. Pinakamalala ng gobyerno ngayon, ito kay Marcos Jr. Walang ibang nagnanakaw sa gobyerno, kundi ang presidente mismo ang nangunguna upang ang mga nagnanakaw at buhaya at mga kurakot na politiko will have their happy days in government. At ito ngayon kinumpirma ni Saldico na all along ang gimmick ni Marcos na mag-inosente-inosentihan, mag
ating mga kasama ngayon sapagkat ito po ay hanggang hindi bumababa si Marcos, walang uuwi mula sa EDSA na pagtitipon na ito. Ang ating mga kapatiran na Iglesia ng Cristo, 1 milyon ang kikilos simula na sa November 16, 17, and 18 according to the reports that we have received. At dito sa EDSA, open to all ang gustong manindigan na tapusin na ang kabulukan at pagkamagnanakaw ng gobyerno ni Marcos. Open kayong pumunta sa EDSA, mapayapang pagtitipon, sama-samang pagkilos upang papanagutin ang pinakapunong salaring kriminal na mastermind at pasimuno ng 1 trilyon mahigit pesos na pagnanakaw itinuro na ni Saldico. Ngayong araw, mahigit na 12 billion views ang video na ito. Hindi ito AI. Ito ay authentic at ito ay binibitbit ng malalaking media outlet. At sinabi ni Saldico na siya ay papatayin na kung kaya ito ay parang ay tinatawag ito na anti-mortem statement na ni Saldico. Tama ba, General? Kasi kung patay na, post-mortem yun. Kung bago ka mamatay, anti-mortem statement ang tawag doon. Kaya ito ay parang anti-mortem statement or anti-mortem confession ni Saldico na siya ay papatayin na, kaya itinuro na niya ang mastermind si Marcos kung bakit nalulunod sa baha, nalulunod sa korupsyon ang buong bansa na mamatay ang kababayan natin. Mahigit na 200 ang patay sa baha sa Cebu. Ang putang inang flood control na 26 billion sa Cebu. Ang pasimuno pala ng pagnanakaw, ang putang inang presidente ito. Yan po ang totoo na itinuro ni Saldico ngayong araw na ito. At sino ang hindi may skandalo sa ganyang kalagayan na you are elected to be the president to lead and protect the people and lead the country ng tama at matuwid. Ikaw pala ang pinakapasimunong tarantadong kriminal na nagpapalaganap ng pagnanakaw. Gusto nyo mapakinggan ang boses na ito? Tawagin natin si Brother Oliver. And then si General Daos ang susunod na magsasalita. Muli, para may boses si Ka Eric, sapagkat ito ay hanggang December 31 ang rally na ito. Tawagin po natin itong super. Bakit po ba super? Papaliwanag po natin bakit super. Dahil si Bongbong Marcos po ay super sinungaling. Super ang korupsyon. Super ang kalokohan at kasinungalingan na ginagawa niya sa mamamayang Pilipino. Ano po ba ang ginagawa natin ngayon? Kaya tayo nandito, pinaglalaban po natin ang karapatan ng bawat Pilipino. Pinaparating po natin sa kanila na ang gobyerno ay walang karapatan dahil sila po ay mga magnanakaw. Ngayon, ngayong araw na ito, nagsimula po kami upang iparating sa mamamayang Pilipino na si Congressman Saldico ay nagsalita na. Yes. Ipinahiwatig niya na ang katotohanan. Grabe mga boss, no? Wala silang konsensya. Ayan. Supposed to be sila yung namumuno ng bansa. Dapat meron silang tinatawag na legacy. So ibig sabihin, pag mawala na sila sa pwesto, hindi sira yung pangalan nila. Ibig sabihin, masasabi ng mga ibang tao na maganda yung nangyari diyan nung siya naging presidente. Pero ito ngayon na kasamahan na nila mismo yung kumanta. Kasi si Saldico ang siyang nag-i-insert ng mga project diyan sa sa GAA o dun sa ang tinatawag na appropriation. So siya yung nag-insert kasi diyan. So ito isa talaga ito sa pinakamatibay na ebidensya kasi unang-una kasamahan nila tao ni BBM. So wala nang kawala, ito talagang totoo, talagang ito yung pinaka-credible. Actually dapat nga pwede siya maging star witness kasi alam niya lahat kasi yung mga pagdating sa mga insertion eh. So grabe ang bansa natin, kaya walang nangyari, walang
tumindi yung kagaya ng pagbaha ayan dito sa pagdating ng mga bagyo, lindol, o dahil walang halimbawa sa baha walang ginawang flood control project. So ang flood control project ginawa nilang ghost o ginawa nilang substandard, kaya pagdating sa bumibigay agad. So ang sama ng nangyari. Alam nyo mga boss, mayaman man sana yung Pilipinas kung tutuusin lang. Kaya lang yung mga opisyal lang talaga natin dito, yung mga namumuno, hindi ginamit sa maayos yung pondo ng bayan. So ayan kayo mga boss, ano may masasabi nyo dito sa mga merong masasabi niyan, please comment down below mga boss. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ayan, please pakipindot naman yung subscribe button dyan. Ayun, maraming salamat mga boss. Ayan, hanggang sa muli.